ay natin yung introduction. Kagabi nga po ay ito ay may mga bawat tema o nilalaman ang kabanata at yung mga pangunahing nga pong talata na dito ay nabanggit, no? Yung tumutukoy nga po sa verse 10, yung pag-asam sa mga hintil sa pamagitan ng pagtawag sa ebanghelyo. At yung verse 2 to 7, ang pagtanggi sa mga Hudyo dahil sa kanilang katigasan ng ulo at kawalan ng paniniwala. Ang pagliligtas ng isang labi o remnant sa kanila sa pamagitan ng pagdadala sa kanila sa simbahan ng Ebanghelyo. Sa verse 8 to 10, at ang mga hatol ng Diyos na dapat humabol sa mga itinakwil na Hudyo. 11 to 16, at ang 17 to 25, ay ang mga pagpapalang nakalaan para sa simbahang mananampalataya na siyang magiging kagalakan at kaluwalhatian nito. So ito nga po ay hinuhulaan sa ilalim ng uri ng figura ng pagkakaibang gawain ng Diyos sa pagitan ng ilan at ng iba pang mga Hudyo pagkatapos nilang makabalik mula nga po doon sa pagkabihag. At ito nga po ay naglalaman ng mga sitwasyon na kung saan ay mas binibigyan diin ang katapatan ng Panginoon, ang kanyang paghatol at ang kanyang nais na hindi lang limitado sa Israel ang kanyang pagpapala, kundi maging sa ibang lahi, no, tulad ng hintil. So dito ay nagpapatuloy ang paglalarawan ng pagsuway ng Israel. So makikita natin dito sa verse 1 and verse 2 ay tatalakayin natin ang nakahandang pagtulong ng Panginoon, no, sa mga nangangailangan, subalit wala namang tumatawag sa kanya. Yan. So sa mga susunod pang talata atin tong tatalakay, no, yung kanilang mga tema. Pero ngayon, tayo po muna ay magpo-focus doon sa verse 1 and verse 2 na ating sisimulan. At yun nga po, ito ay isang talata na nagpapahayag o mapangyarihang pahayag ng biyaya o ang inisyatiba ng Diyos. Yan. So, ang Diyos ay laging nandyan, lagi siyang nakahandang tumulong, no? At dito nga sa bahagi ng mga Israelita ay nagsalita dito ang propeta Isaiah. Sa verse 1, sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin, ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. So nakita natin, no, may yung talata is nandoon yung presensya ng Panginoon, pero yung pagtanggi ng tao ang problema, no? Yung hindi pananalangin, hindi pagtawag, hindi pagdulog, no? At yung mga taong hindi siya hinahanap ay nais niyang siya ay makita, no? Yan. So makikita rin natin na ito ay inisyatiba ng Diyos sa pag-abot sa mga taong walang pakialam, o kahit nga po yung mga Israel, no, yung mga galit sa kanya, ay nandoon palagi ang alok ng Panginoon. So dito ay naghahayag ito na ang pagnanais ng Diyos para sa isang relasyon at ang kanyang kahandaang ipakilala ang kanyang sarili kahit sa mga hindi siya hinahanap o kinikilala. Grabe, no, yung ano dito ng Panginoon, no, yung mapilit ba siya? Pwede ba masabi natin nandun ba yung tag dito? Yung parito yung anong tawag dito? Nakalimutan ko yung term eh. Pero may maalala ko yan. So, yung tipong pinipilit ba niya na siya ay kilala, na makita, no? Pero dito, hindi. Kasi, ang tao ay
tumanggi, no? Kumbaga, hindi sa kanya lumapit o hindi sa kanya nanalangin at hindi nanawagan. At kahit sa mga hindi siya hinahanap, makita natin, nandun siya, naghihintay lamang. Yan. So ito yung tinatampok ang maagap na pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na higit pa sa pagsisikap o merito ng tao na pinapaalala nito sa atin ang kaligtasan ay nagbumula sa Panginoon, no? Sa pagkilos niya at hindi sa atin. At ito yung ito yung masasabi nating nakahanda ang Panginoon sa anumang oras, no? Sa anumang sitwasyon ay alam niya kung ano yung pangangailangan natin. At dito ay nagpapakita ito ng Diyos na buong tapat, buong yung walang hanggang malasakit o pagmamahal niya sa kanyang bayan. Subalit, ito tayo, ang problema, ang tao ay talaga namang may katigasan ng ulo. So sa isang sa isang senaryo na ang isang tao na ready lagi na tumulong, no? Kaya lang madalas tinatanggihan kasi or madalas hindi napapansin na siya'y nandyan palagi handang tumulong, handang magbigay, ibigay ang kanyang ang kanyang presensya, kanyang malasakit, no, yung kanyang pagmamalasakit. Kaya lang ay pilit pa rin tinatanggihan. So ito yung ito yung talagang nakakalungkot sa part ng bahagi ito, no, na ang Diyos ay nagsasalita sa Israel ngunit pinapalawak din ang kanyang abot sa mga bansa, no? Hindi lang tumutukoy ito sa Israel kundi sa ibang mga tao rin, no? Ang paulit-ulit na pararalang, narito ako. Parang nandito ako, yun, na umiibig sa'yo, no? At ito na po yung patuloy na nakikita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano niya kamahal ang kanyang bayan. Balit ito ay nagbibigay diin ito nga rin po ay nagbibigay diin sa kahandaan ng Diyos na makilala at ang kanyang pagtitiis sa pagtawag ng mga tao sa kanyang sarili. No? Grabe po, narito ako. Ibig sabihin, hindi ako umaalis, hindi ako lumalayo, no? Panalangin through yung pagsusumamo, no, na nakita natin sa ginawa ng propeta Isaiah ay alam po ng Panginoon yan. Alam niya yung ating nararamdaman. Subalit ito ang tao, no, tumatanggi at gumagawa ng iba o naghahanap ng iba. Yan. Nandiyan na, humahanap ka pa ng iba. Isa sa mga pangunahing tema sa talatang ito ay ang konsepto ng banal na intervention. So, tulad nung nakaraang talata, ang nakaraang kabanata ay nagbigay ito ng kabuuhan dun sa pagsusumamo o paghahangad para sa banal na intervention ng Diyos. So, dito pinapahayag nga po ng propeta Isaiah ang kahandaan ng Diyos na matagpuan ng mga maaaring hindi aktibong naghahanap sa Kanya. Ito yung mga taong yung outside doon sa pinili ng Diyos, no, which is the Israel, at ito ay tumutukoy sa mga hintil na pwedeng hindi talaga sila parang yung sitwasyon before kasi is exclusive lang sa mga Hudyo, pero dito nakita natin na mayroon palang pahayag na tumutukoy na sa darating na ng Panginoong Hesus ay aabutin niya ang mga hintil, no? Siyempre nandun din yung ginawa ni Apostol Pablo na siya yung nagpahayag sa mga Gentiles. Yan. So ito yung pag-abot ng Diyos, no, sa mga hindi pa aktibo o maaring hindi aktibo naghanap sa Kanya. So dito pinapakita ang mapagbiyaya at mawaing kalikasan ng Diyos habang ipinapaabot niya ang kanyang pagmamahal
at presensya sa mga maaaring hindi pa nakakaalam o nakakakilala sa Kanya. Grabe, no? Grabe po yung makikita natin dito na karakter ng Panginoon, kalikasan ng Panginoon na walang ano talaga sa Kanya, no? Wala talaga sa Kanyang, di limited ang galaw ng Diyos. Yan, so dito ay pinapahiwatig ang pagmamahal at biyaya ng Diyos at ito ay hindi nakasalalay sa pagsisikap o karapat-dapat ng tao. No? Sabi nga po is hindi ka gumagawa ng mabuti o ng good works para maligtas. Hindi, ligtas ka na kaya ka na gumagawa ng mabuti. Ito ay simula po, no? Nag-umpisa to sa Panginoon. Kaya nga wala tayong ambag eh. Yan, kundi sa isang kaloob na malayang ibinigay sa lahat. Ano po ba yung tunay na kagandahan loob ng Diyos? Efeso 2:8, no? Dahil sa kagandahan loob ng Diyos by His grace, no? At nandun po yung biyaya ng Panginoon. At yun nga po, no? Hindi tayo makakagawa noon kasi dati tayong mga patay. Dito, ganoon din po sa Titus 3 verse 4 to 5. Tinatalakay din ng talata ang ideya ng pangkalahatang pag-abot ng Diyos, ang pariralang ako'y matatagpuan nila na hindi naghanap sa akin ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay hindi nga po limitado. Yan po yung lampas sa ating kaunawaan, lampas sa ating kakayahang maunawaan ito na talagang hindi po siya affected o hindi siya affected ng matter o anumang sitwasyon. At dito makikita rin natin ang kanyang pagmamahal at biyaya ay lampas nga po sa hangganan ng relihiyon, nasyonalidad o katayuan. Yung pagpili ng Panginoon, ng Panginoong Yahweh sa Israel ay hindi lang doon tumutukoy yung kanyang pag-abot, kundi doon sa labas ng Israel, no? Ayan. So dito ay ang mensaheng ito ay magiging particular na may kaugnayan sa mga tao ng Israel noong panahong iyon. Dahil madalas nga po silang nahihirapan sa ideya ng kanilang napiling katayuan bilang mga anak, bilang mga tao ng Diyos at ang pagsasama ng iba sa labas ng kanilang komunidad. At ito nga po, no, yung sitwasyon or yung kanilang pagkakilanlan na pinili ng Diyos ay nandun yung kumbaga sa isang grupo na sila lang yung exclusive, no, na binibigyan ng Diyos ng pabor, no? Pero dito nakita natin kahit sila mismo ay sumuway at nagpatuloy sa kasalanan. Ang isa pang mahalagang tema na makikita natin sa talatang ito ay ang katyagaan. Katyagaan ng Diyos na maghintay sa tao. Kaya nga po laging sa dulo, no? Makikita natin nagkakasalin tao, hihingi ng kapatawaran, at laging nasa dulo yung panunumbalik, yung panunumbalik sa Panginoon. Ganun po ang Panginoon, no? Sa mga tao, lalo sa kanyang bayang pinili. At kahit binabaliwala lamang siya, nandyan pa rin, no? Ang hirap po no, na minsan hindi nababalue hindi ka naman sa nagiging self-centered, no? Pero yung hindi ka na nababalue, no? Pansinin mo, pero nandun pa rin ang Diyos, nandun pa rin si Yahweh na naghihintay sa tao. Grabe po, no? Yung pagmamahal at pagtsatsaga sa atin. Minsan, pag tayo hindi na-appreciate yung niluto natin, tampo na tayo. Diba? Pero may mga kilala akong tao na talagang buong buhay nila nakalaan para sa tao. No? Tulad nga po ng Panginoon na kahit
baliwalain o binabaliwala, nandyan pa rin. Ay, sana ay ito po talaga ang karakter ng Panginoon na sa kabila ng pagtalikod ng mga ng mga Israelita ay andun pa rin po, no? Sa kanya pa rin tatakbo, sa kanya pa rin tatawag. Yan, ang usapin ng paghihintay ay laganap sa buong mundo, sa lahat ng sitwasyon, maging ang mga sekular at personal na mga buhay, maging sa mga pakikipagrelasyon at sa marami pang bagay. Minsan wala kayong malalim na relasyon, walang ugnayan, magkaibigan lang, no? Masakit na na mabaliwala ka at hindi ka na parang pahalagahan, no? Hindi ka na-appreciate yung presensya mo. How much pa dun sa nagmamahal, no? Sa nagmamahal na tulad ng Panginoon ay lagi siyang nandyan, nanatili sa kanyang sa kanyang katapatan, sa kanyang bayan, no? Sa usaping spiritual at pananampalataya, ang temang ito ay sumasakop sa hindi lamang sa mga Israelita sa kanilang kapanahunan, subalit higit sa tao, sa mga tao sa kasalukuyang panahon. Sa panahon natin, simula pa noon hanggang ngayon, no? Sa mga susunod pang panahon, bago bumalik ang Panginoong Hesus, ang Diyos ay lagi naghihintay. Repent. Gusto niya, no? Yun nga yung tanong ni Pastor John sa amin lately, no? Bakit gusto ng Diyos na maligtas ka? Bakit mo gustong maligtas? Grabe yun. Napakagandang no? Napakasimple, para sa akin, that's a big, deep question, pero ang ganda ng pinatutukuyan, no? Kasi gusto ng Panginoon na makasama tayo, no? Yan. So, dito ay makita natin na ang Diyos ay lagi naghihintay at sa mga tao ay manumbalik sa Kanya, magpakumbaba at manampalataya. Sa ating panahon, ang simbahan at ang tagapanguna nito ay maaaring gamitin ng Diyos sa Kanyang paghihintay. Ang simbahan o ang iglesia at ang mga pinili at tinalagang lingkod ng Panginoon ay laging naghihintay sa mga tao na lumapit o tumawag sa Panginoon. At dito nga natin makikita kung gaano siya, hindi natin masusukat, no? Pero yung laging paghihintay ng Panginoon sa mga taong manunumbalik sa Kanya ay laging nandyan siya, no? So ito'y kaugnay ng binabanggit sa paanyaya sa Mateo 11, no? Come to me who are heavenly laden, or sa Tagalog, lalapit sa akin ang lahat ng binibigay sa akin ng Ama, at hindi ako itataboy kailanman sinumang. Sa Juan 6:37 po ito, no? So yung Mateo 11:28 naman is yung come to me who are heavily laden, no? Then I will give you rest. Yan. So, ang konteksto ng talatang isa, ang unang talata ay mahalaga para maunawaan na ang kalagahan nito. Noong panahon nga po ng Propeta Isaiah, ang mga tao nga ay naharap nga po sa pagkatapon at pagdurusa, no? Dahil nga sa kanilang pagsaway at yung pagwawalang bahala. Yan po yung maging aware tayo, no? Yung nawawalan tayo ng yung parang kawalan ng bahala doon sa kaparusahan o sa batas ng Diyos. Sa kabila ng kanilang mga pagkukulang, inaabot pa rin sila ng Diyos. Grabe, no? Yung anumang pamamahiya minsan sa tao, pero dahil sa pag-ibig ng tao dun sa ibang tao, ay nakikita natin, kaya niyang harapin, no? Makita lang nila ng taong yon yung tunay na pagmamahal ng Panginoon. So, pinapayag ang kanyang pagnanais na matagpuan at makilala ng mga taong maaaring hindi siya hinahanap. Ang mensaheng ito ay magiging isang pinagmumula ng ginhawa at pag-asa para sa mga Israelita.
So, ganoon din sa atin, no? Sa panahon na natin ngayon, ang mapapansin nyo pag talagang walang ano, no? I mean, walang tunay na relasyon sa Panginoon, nandun yung bagabag, no? Nandun yung masasabi nating kabigatan at anxiety or something na talagang nandun yung pagkatakot. Pero dito makita natin na yung pag-asa, no, na laging dala o laging binibigay sa atin ng Diyos. So dahil ipinapahiwatig nito ang hindi nagbabagong katangian ng pag-ibig ng Diyos, no? Yun po yung kalikasan ng Diyos eh. Yun po yung karakter ng Diyos, no? Walang pagbabago. Hindi nagbabago pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga tao. At ang posibilidad na pagtubos kahit sa gitna ng paghuhukom. Siyempre, napatalakay nga po natin yan sa chapter 64, no? Na sa magitan ng Panginoong Jesus, nandun yung paghukom, nandun yung paghatol, nandun din yung pagliligtas. Yan, sa simbolikong paraan ng talata ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang pagbabala. Isang babala na pagsasama ng mga hintil sa kaharian ng Diyos. Ang pagtukoy sa isang bansang hindi tinawag sa aking pangalan ay nagmumungkahi ng mas malawak na pag-unawa sa abot ng Diyos sa kanyang pagnanais na ang lahat ng tao ay lumapit sa kanya. So, ang tema nito ay higit pang makikita sa bagong tipan, no? Mas pinaunlad to at mas naging kilala, no? Pinaunlad sa bagong tipan dahil ang mensahe ng Panginoong Hesus ay lumalampas sa orihinal na tipan sa Israel upang saklawin ang lahat ng bansa at tao, no? Naalala ko yung pag-aaral namin ng last 2 Sunday, no, about dun sa ano yung ginagawa ng mga Pharisee, no? Naka-base pa rin sila sa law, base pa rin sila dun sa practice, no? Yung ano, pero ang Panginoong Hesus, ang ginawa na po niya is binasag na niya, no? Sa pamamagitan na ito ng faith, ng pananampalataya. Yan. So, sa teolohiya, mga implikasyon sa teolohiya, binibigyan diin ng talatang ito ang doktrina ng soberanya at biyaya ng Diyos sa kaligtasan. At ito hinahayag dito ang Diyos ang unang hakbang sa pagpapahayag ng kanyang sarili sa sangkatauhan. Kahit na sa mga hindi karapat-dapat, pinapaalala sa atin ang talatang ito na ang kaligtasan ay hindi tungkol sa pagsisikap ng tao, kundi tungkol ito sa inisyatiba at awa ng Diyos, no? Yun nga po, Ephesians 2:8, no? Ephesians 2:8-10. Actually, yung 1 pa lang. Doon natin makikita na wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili, kundi sa pamagitan ng kagandahan loob ng Diyos. Yan, no? Mayroon nga pong laging usapan na faith plus works, no? Pero hindi po. Kahit kailan hindi natin to pwedeng sabihin sa Panginoon na, Lord, kulang yung ginawa mo. Dadagdagan ko ng good works. Wala pong ganoon. So makikita natin dito na binibigyan diin ang biyaya, no? Ang biyaya ng Diyos, salvation by grace through faith. Yan. So, huwag po natin kalimutan yun, no? May joke nga po dun, kaya lang sa ako nasasabihin, baka hindi nyo mag-gets agad. But again, dito, bukod pa rito, pinapatunayan ng talatang ito ang ideya ng pagiging inklusibo sa kaharian ng Diyos. Inilalarawan nito ang pagpapalawak ng tipan ng Diyos upang maisama ang lahat ng tutugon sa kanyang tawag, anuman ang nasyonalidad o pinagmulan. John 3:16, no? Sinabi po doon kung sino ang mananampalataya, kung sino ang kikilala sa Panginoong Hesus, no? Wala po sinabi doon na Israelita lang, no? But inihayag doon na ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, no? So hindi po limited sa mga Israelita. Okay, so ito ay
ang talatang ito ay may kaugnay din sa Romans 10:20. Sinipi ni Pablo ang talatang ito upang bigyan diin ang pag-abot ng Diyos sa mga hintil, no? Natalakay nga, nabanggit nga natin kanina na ito po ay nasa Bible, no? Yung si Pablo ay po sa mga hintil. Yan. Sa Lucas 15, verse 4 to 7, ang talinhaga ng nawawalang tupa ay sumasalamin sa paghahanap ng Diyos sa mga malalayo sa Kanya, no? Not in literal po na isang tupa lang yung hinahanap niya, no? So ito po ay paglalarawan lamang, no? Na yung 99 sa isang tupa, ito yung lost, no? Ito yung nawawala or yun nga, nawawalan tupa na kahit gaano pa kalayo, no, sa mga lugar ay abot ito ng Panginoon. Sa John 1:10 to 13, itinatampok ng mga talatang ito kung paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili kahit na hindi siya kinikilala o tinatanggap ng mga tao. Diba? Kasi alam pa rin po ng Diyos. Alam pa rin ng Diyos ang puso ng tao. At again, siya ang lumikha sa lahat eh. That's why sa perception natin bilang tao, ay talaga namang ito ay hindi kalugod-lugod sa feeling ng isang tao, sa pakiramdam ng isang tao. Subalit ang Panginoon nanatili siya na naghihintay sa mga tao. Mga Gawa 17:26-27, binanggit ni Pablo ang hangarin ng Diyos na hanapin at matagpuan siya ng lahat ng tao. So sa ating mga mananampalataya ngayon, ito po ay isang paalaala, no? Paalaala na pag-ibig ng Diyos at ang kanyang hangarin ay umabot para sa abutin ang lahat, no? Abutin ang lahat ng tao para sa mga mananampalataya. Ito ay isang panawagan na pagnilayan. O mag-reflect tayo, no, sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. At tandaan, ipaabot natin ito, ang mga biyayang ito sa iba. Share the gospel, yung ebanghelyo, na hindi dapat natin kinakahiya na ibahagi. Kinikilala na ang kanilang kaligtasan ay hindi batay sa kanilang pagsisikap, kundi sa pagkukusa ng Diyos, no? Pagkukusa na ibigay ang kanyang kaisa-isang buong na anak, na pang tayo ay biyayaan at maligtas. So, ang talatang ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya sa ebanghelyo, sa mga tila walang pakialam o lumalaban o hindi nagtitiwala sa Kanya. So again, ang Diyos ay mapagmahal, patuloy siyang naghahanap sa mga nawawala at sa mga walang pakialam, no? Pero dito nga po pinapakita nito na ang Diyos ay hindi kontento sa mahinahong or passive na paghihintay para sa mga tao na lumapit sa Kanya. Salip, aktibo siyang umaabot. He reaching the lost. Grabe po, no? Connected po ito sa slogan ng Touching Lives, no? Reaching the lost to touch their lives. Grabe. At yun nga po, tinatawag sila na makipag-ugnayan sa Kanya. Again, pag-ibig ng Diyos ay matyagang naghihintay para sa lahat. So, paano na, siyempre, ang talatang ito ay ito ay naugnay din sa Panginoong Hesus na ito ay natagpuan na ang ganap na katuparan nito ay sa Panginoon. Sa Panginoong Hesus na siya nga po yung ang pagpapasimula ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili sa mundo, no? Naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Lucas 19 verse 10, John 3:17, at upang ipakilala ang Diyos sa sangkatauhan, John 14 verse 9. So, alam naman natin yung misteryo ng Panginoong Hesus na siya nga po ay lumawak sa mga taong ang ministeryo ni Jesus ay lumawak sa mga taong sinasantabi at hindi pinapansin. Nakita natin, no? Even dun sa kanyang lugar, sa kanyang bayan ay talagang hindi siya pinansin o nireject siya, no?
So, yan po. At ang talatang ito ay isang malalim na paalaala ng walang humpay na pag-ibig ng Diyos at ng kanyang pagnanais na makilala siya ng lahat ng tao. Kaya po tayo ay inaanyayahan na humanga sa kanyang biyaya at tumugon ng may pananampalataya, pasasalamat at isang puso na bahagi ang kanyang pag-ibig sa iba. Share the good news, share the ang ginawa ng Panginoon sa krus. So, sa pagkatapos ng talata, ito ay nagdadala ng isang malalim na mensahe ng biyaya at pangkalahatang pag-abot ng Diyos, at ito ay isang palaala na hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos. Anuman ang kanilang kalagayan o pinagmulan, ito ay nagbibigay ng pag-asa at ginhawa sa mga taong maaaring makaramdam na hindi sila karapat-dapat o malayo sa Diyos, dahil pinapakita nito ang hindi nararapat na katangian ng kanyang pag-ibig at ang posibilidad ng pagtubos para sa lahat na mamahanap sa Kanya. Sa verse 2, buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay, isang bansang mapanghimagsik, at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. So, buong maghapon, ito ay tumutukoy sa pagtitiis, sa pagtsatsaga ng Panginoon, no? At ito ay naghihintay, no? Paghihintay at walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Makita natin dito sa talatang pangalawa, ang nais na ipakita ng Diyos sa atin, no? Sa ating mga nag-aaral, na ito ay nag-uunat ng kanyang mga kamay, ay sumisimbolo sa kanyang patuloy na alok. Hindi natatapos na alok na relasyon, no? Hindi natatapos na alok ng kapatawaran at patnubay. Siyempre yung kaligtasan. So gayon pa man, tinatampok din ng talata ang kaligtasan, ang katigasan ng ulo at tendensiya ng sangkatauhan na piliin ang kanilang sariling landas kaysa sa Diyos. Marami to, no? Marami tong pag-aaral natin din sa Isaiah na halos tumalikod sila sa Panginoon, may desisyon sila na hiwalay sa Panginoon, mas pinili nila yung kanilang mga pangsariling kagustuhan, at mas nagtiwala sila sa mga Diyos-Diyosan, no? So dito ang mga landas na hindi mabuti ay kumakatawan sa mga buhay na bubuhay ng salungat. Ito na nga po yun, no? Salungat sa utos ng Diyos. Kaya nga dito ay ang patuloy nilang patuloy nilang pagtalikod sa Panginoon ay naging resulta ng kanilang pagkabihag, no? Yan, pagsunod sa kanilang sariling mga haka-haka o kaisipan o karunungan ay tumutukoy sa pagsunod ng kanilang sariling ideya o hangarin, na sa halip ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, makikita natin dito na ito ang malaking pagkakaiba, no, ng pagiging tapat sa Panginoon at ang pagsuway ng tao sa kanyang mga utos. Ngunit pinapakita rin nito ang kanyang matatag na pangako na tawagin ang kanyang bayang pabalik sa kanya. Hindi siya tumigil, no? Hindi siya napagod. Actually, hindi talaga mapapagod ang Diyos kasi alam niya ang pangangailangan ng kanyang bayan. Sa panahon din natin, siya ay patuloy na nananawagan, nag-aalok ng pamanumbalik, siyempre yung pagsisisi. Sa talata ito, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na nagpapay ng kanyang pagkadismaya para sa kanyang bayan. Ang imahe ng Diyos na nag-uunat ng kanyang mga kamay buong araw ay sumisimbolo sa kanyang patuloy at matibay na pagsisikap na maabot ang kanyang bayan sa kabila ng kanilang paghihimagsik at pagsuway, no? Nakita natin yung hindi nagbabagong pag-ibig, walang katapusang katapatan, no, ng Panginoon sa kanyang bayan. At dito nga po, yung pagkaunat ay tumatalakay o nagbibigay diin sa kanyang walang sawang pag-aalok, no, ng kanyang pagbabalik ng mga tao sa kanya. Ngayon pa man, patuloy na tinatanggihan ng mga tao o mga nagre-rebelding tao ang Diyos, at pinipili nila ang kanilang mga sariling landas at lumalakad sa landas na hindi at salungat sa mga tinakda
ng Diyos para sa kanila. At kahit naman ngayon nangyayari to, no? Marami pa rin ang pinipili ang pansariling kapakanan at hindi maiwanan ang mga kagustuhan o hindi ma-deny ang sarili. Ayan. So, ang tema ng paghihimagsik at pagsuway ay paulit-ulit sa buong Biblia na madalas itong iniuugnay sa mga bunga ng kasalanan. Sa konteksto ng talatang ito, ang paghihimagsik ng mga tao ay isang pagpapakita ng kanilang makasalanang kalikasan. Dahil pinili nilang sundin ang kanilang sariling mga iniisip at tangharin sa halip na magpasakop sila sa Panginoon. Ang talatang ito ay nagsisibing paalaala na ang puso ng tao ay natural na nakakiling sa kasalanan. Natural na nakakiling o nakaayon sa paghihimagsik. At sa pamamagitan lamang ng biyaya at banal na interbensyon ng Diyos, tayo ay makay pabalik sa Kanya. Wala pa rin tayong ambag, no? Wala pa rin tayong kakayahan na ligtas ang ating sarili, kundi sa pamamagitan pa rin ng Panginoon. Sa pamamagitan pa rin ng Kanyang biyaya, no? So, ang konteksto po ng talatang ito ay mahalaga sa pagkaunawa o sa pag-unawa sa kahalagahan ng talata na ito ay yung kabanata. Sa mga naunang kabanata ng Isaiah, sinatulan ng propeta ang mga tao ng Juda dahil sa kanilang idolatriya, kawalan ng katarungan at kawalan ng katapatan. At nandun nga po, no, yung babala, paalaala ng propeta sa mga nakalipas natin pag-aaral hanggang sa dito nga po, no, na mas nagbibigay diin sa hangarin ng Diyos na sila ay makabalik sa Kanya. So, ang paglalarawan ng mga kamay na kaunat ng Diyos ay nagdadala rin ng mas malalim na kahulugan theological. Sa Biblia, ang mga kamay na nakaunat ng Diyos ay kadalasang sumisimbolo sa Kanyang awa, habag, at paanyaya na lumapit sa Kanya. No? Naalala natin yung sa prodigal son, no? Malayo pa lang yung anak, yung ama, sinalubong na niya with wide open arms, no? So, yun po yung kalikasan ng Panginoon na hindi nagbabago at patuloy na pinaparanas niya ang kanyang tunay na pag-ibig at walang katapusang katapatan. Yan. So, gayon pa man sa kaso ng talatang ito, ang pagtanggi ng mga tao na dinggin ang tawag ng Diyos na magpasakop sa kanyang kalooban at pumupukaw sa kanyang pagkadismaya. Sa huli, ang talata ay nagsisilbing isang madamdaming paalaala na walang hanggang biyaya at pagtitiis ng Diyos. So, ito talaga mas dapat na tayo natin makita natin ang lalim ng mensaheng ito, no, na kahit kailan hindi nagsasawa, hindi napapagod ang Diyos sa panunumbalik ng mga tao kahit na sa harap ng paghihimagsik o sa kabila ng pagsuway ng mga tao. Nandun pa rin yung anyaya, no, yung alok ng Panginoon na manumbalik sa Kanya. Yan, so hinihimok tayo nito na pagnilayan ang ating mga sariling tugon, no, sa kamay ng nakaunat ng Diyos. Bilang pagtatapos, bilang konklusyon ng talatang ito ay isang makapangyarihang nakapagpaisip na talata na sumasaklaw sa mga tema ng paghihimagsik, pagsuway, at ang walang maliw na pag-ibig at pagtitiis ng Diyos. At dito pinapaalala nga po na yung bunga ng kasalanan at ang pangangailangan ng panunumbalik sa Diyos. So habang tinuturo rin ang kanyang awa at pagnanais na makipagkasundo sa kanyang bayan, habang pinagninilayan natin ang talatang ito na ay mahamon tayo, no? Tayo mismo ay kumilos na tumugon sa mga kamay ng Diyos ng may pagpapakumbaba, no? Pagbalik natin sa Kanya na may pagsisisi at pananampalataya. At yun nga po, no, pinapakita ng talatang ito sa implikasyon sa teolohiya ang ilang katotohanan tungkol sa kalikasan at pagkatao ng Diyos. Ito yung dapat nating makita, no? Yung pag-ibig niya
yung paghihintay niya, yung pagtitiis niya, at yung hangarin niya na tayo ay, ang mga tao ay bumalik sa Kanya. No? Yan, so pagtitiis ng Diyos, patuloy na tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan, kahit na tinatanggihan siya. Paghimagsik ng tao, tinatampok ng talata ang tendensiya ng sangkatauhan na labanan ang mga pamamaraan ng Diyos. Mas pinipili ang pag-asa sa sarili kaysa sa pagsunod. Kaya ito dapat ay maunawaan natin na hindi natin to kaya. Biyayang iniaalok kahit sa paghatol, ang postura ng Diyos ay pag-unat ng kanyang mga kamay ay nagpapakita ng kanyang biyaya at awa sa lahat. Yan. So, Romans 10:21, sinipin ni Pablo ang talatang ito, yun nga po, upang ang pagtanggi ng Israel sa alok ng Diyos nakaligtasan. Mateo 23:27, nagdalamhati si Jesus para sa Jerusalem na nagpapahayag ng katulad na pananabik na tipunin ang kanyang bayan tulad ng pagtitipon ng inahin sa kanyang mga sisiw. Kawikaan 14, verse 12, may daan na tila matuwid, ngunit sa huli ay patungo sa kamatayan. Ay nagpapahiwatig ito ng mga panganib sa pagsunod sa imahinasyon ng tao. Ang daming ganito ngayon, no? Kaysa sa kalooban ng Diyos. Dangerous. Parang kanina lang yung chat ko, no? May na-experience siya. So, Exodus 34 verse 6 to 7, ang paglalarawan ng Diyos sa sarili bilang mahabagin at mabagal magalit ay naayon sa kanyang katsagaang postura. Yan. At ang kahulugan ng talatang ito para sa ating mananampalataya ay palaging paalaala ng hindi ka panipaniwalang pagtitiis. Talagang hindi pa panipaniwala po to. Sa pananaw ng tao, ito ay kumbaga extraordinary or lampas talaga sa ating pagkakaunawa. Kaya hinahamon tayo nito ng manampalataya at suriin ang ating mga sariling mga puso. Tanungin kung tayo ba ay ganap na lumalakad sa daan ng Diyos o mas sinusunod natin yung pansarili nating kagustuhan. Kaya nananawagan ito sa atin na tularan yung ginawa ng Panginoon, no? Hanggang ngayon, yung paghihintay, yung pagtitiis, yung pasensya niya. So, again, ang Panginoong Hesus ang labis na nagmamahal sa kanyang bayan, kaya ayaw niyang sumuko sa kanila. Isang Diyos na labis na nagmahal at hindi nagpaawat, no? Pinakikita ng kanyang bukas na mga kamay ang kanyang kahandaang magpatawad, tanggapin muli ang mga bumalik. At yun nga po, no, makita natin na kung gaano nakalayo o naligaw yung mga tao, ay nandun pa rin siya to reach out, no? To reaching the lost. Ang pag-ibig na ito ay hindi napipilitan. Ginagalang ng Diyos ang malayang pagpapasya ng tao, kahit na ito ay umahantong sa pagtanggi sa kanyang mga pamamaraan. Ang kanyang pag-ibig ay ipinapakita sa kanyang pagtsatsaga at kanyang pagdadalamhati sa paghihimagsik at sa kanyang handaang iunat ang kanyang mga kamay ng paulit-ulit. Hindi napapagod, hindi nagsasawa, patuloy, nandiyan ng kanyang kamay na nakaunat. Paano ito, ang talatang ito ay sinasabuhay ng Panginoong Hesus. Ang posturang inilarawan sa talatang ito sa buong kanyang ministeryo, inabot niya ang mga naliligaw. Lalo-lalo yung mga nagre-rebelde. At syempre yung mga hindi pa kilala ang Panginoon, yung malalayo sa Diyos. So again, ito yung nagpapaanyaya ng pagpapanumbalik. Again, mga kapatid, sa pagtatapos, ang talatang ito ay isang malinaw na paalaala ng walang hanggang pagtitiis ng Diyos at ang kanyang panawagan sa bawat isa sa atin na talikuran ang ating mga sariling mga pamamaraan at tsakapin ang kanya. Kaya nga, di ba, Luke 9:23, talikuran ang iyong sarili, pasanin ang kanyang cross, no? Talaga namang ito po ay tayo ay makakasunod kasi nakatuon na tayo, nakapokus na tayo doon sa Panginoon. Kaya inaanyayahan tayo na humanga sa kanyang pag-ibig at tumagon ng may pusong sabik na lumakad sa kanyang pamamaraan.
Yan po mga kapatid, dyan po muna natin tinatapos ang ating talakayan. Bukas po ang verse 3 and 4. So sana po isama-sama ulit tayo bukas. So tayo po ay manalangin. Panginoon, dakila sa lahat. Salamat sa gabing ito, sa pangunguna, sa mensahe mo, Panginoon, sa iyong walang sawang paghihintay, pasensya at pagbibigay ng pagkakataon na makabalik sa iyo ang lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Naway samahan niyo kami sa aming pagpapahinga. At ganoon din po, ito yung makapagbigay ng kapurihan sa iyo, Lord. Ikaw ang aming naitaas at napapurihan. Maraming salamat po. Gabayan niyo po ang mga uuwi at mga babiyahe pa. Kayo po ang patuloy na gumawa at magbigay ng protection. Sa iyo lamang po, alat at parangal in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po, Pastor Dong, Brother Edgar, Pastor Nanding, at sa lahat po na nag-join. Sana po ay natuto tayo, no, na ang Panginoon ay hindi nagsasawa, hindi napapagod, no. Tayo lang po tao lang po ang tumatalikod. So yan po, maraming salamat po. To God be the glory.